Well, mga kapupong muling napunta sa gitna ng pandaigdigang pansin ng Venezuela matapos ang isang biglaang pangyayari na kinasangkutan ng United States at ng pamunuan ng bansa. Naglabas ng video message si Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino kung saan sinabi niya na mariing tututulan ng Venezuela ang anumang presensya ng dayuhang tropa sa kanilang teritoryo. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang pakikialam ng ibang bansa sa panloob na usapin ng Venezuela at handa ang pamahalaan na gumawa ng mga kinakailangang aksyon upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sinabi rin ni Padrino na may mga pangyayaring naganap sa mga lugar na may maraming naninirahan at kasalukuyang kinokolekta ng mga autoridad ang mga ulat tungkol sa mga individual na labis na naapektuhan ng naturang operasyon. Idiniin niya na ang ganitong uri ng sagupaan ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga komunidad, kaya't mahalaga umano ang pagkakaisa ng mamamayan at ng mga institusyon ng Estado. Kasunod nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Bolivarian National Armed Forces ng Venezuela. Kinondena nila ang kanilang tinawag na duwag na pagkuha kay President Nicolas Maduro na iniuugnay sa puwersa ng United States. Ayon sa militar, maraming miyembro ng security team ng Pangulo at mga taong nasa paligid ang labis na naapektuhan sa nasabing aksyon. Ipinahayag ng kanilang army ang kanilang buong suporta sa pamahalaan at ang kanilang determinasyon na panatilihin ang kaayusan at katatagan ng bansa. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng matagal ng tensyon sa politika ng Venezuela. Bago pa man ang insidenteng ito, matindi na ang hamon sa pamumuno ni President Maduro dahil sa mga pinagtatalo ng halalan at mga tanong tungkol sa lehitimasyon ng pamahalaan. Ayon sa pagsusuri ng America's Quarterly, ang pananatili ni Maduro sa kapangyarihan ay nakasalalay sa ilang mahahalagang salik, kabilang ang katapatan ng militar, pagkakaisa ng mga nasa mataas na posisyon at ang epekto ng patuloy na paghihirap sa ekonomiya. Sinabi sa ulat na ang kakulangan sa pangunahing pangangailangan at ang patuloy na problema sa kabuhayan ay maaaring magpahina sa suporta ng publiko sa pamahalaan. Sa mga oras na may pagbabago sa loob ng mga institusyon o sa pananaw ng mga mamamayan, maaaring magkaroon ng bagong direksyon ang politika ng bansa. Ito ang mga indikasyong patuloy na binabantayan ng mga analyst at pandaigdigang tagamasid. Matapos ang naturang pangyayari, nagdeklara si President Maduro ng state of emergency at nanawagan sa iba't ibang sektor ng lipunan na magkaisa. Sinabi niya na ang sitwasyon ay usapin ng pagtatanggol sa kalayaan at dignidad ng Venezuela. Para sa kanyang mga taga-suporta, malinaw na mensahe ito na ang kapalaran ng bansa ay dapat pasyahan lamang ng mga Venezuelan, hindi ng mga panlabas na puwersa. Sa loob ng bansa, halo-halo ang naging reaksyon ng publiko. May mga komunidad na nakaramdam ng matinding takot at pagkalito dahil sa mga ulat ng pagsabog at kilos militar sa iba't ibang lugar. Mayroon din namang ilan na tinitingnan ang pangyayari bilang posibleng simula ng pagbabago matapos ang mahabang panahon ng political deadlock. Ang nakaraang halalan kung saan may oposisyong kandidato na nag-angking panalo ay patuloy na nagsisilbing mahalagang konteksto sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pandaigdigang antas, nagbukas ang pangyayari ng mas malawak na diskusyon tungkol sa papel ng mga dayuhang bansa sa mga krisis ng ibang estado. Maraming leader at organisasyon ang nanawagan ng pagpipigil at diplomasya. Binibigyang diin na ang anumang sagupaan ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa rehiyon. Well, mga kapopong, sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging mahalaga ang mga magiging aksyon ng pamahalaan, militar at lipunang sibil sa paghubog ng kinabukasan ng Venezuela. Sa gitna ng patuloy na tensyon at kawalan ng katiyakan, nananatiling bukas ang tanong kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa habang hinaharap nito ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kasaysayan nito. Well, kahapon mga kapupong, nagsagawa ang United States ng isang malaking aksyon sa kabisera ng Venezuela na Caracas. Sa operasyong ito, inalis si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores mula sa kanilang opisyal na tirahan at inilipat palabas ng bansa upang harapin ang mga usaping legal sa United States. Ayon sa mga opisyal, ang pangyayaring ito ay resulta ng maraming buwang paghahanda na kinabibilangan ng intelligence gathering, maingat na pagpaplano at koordinasyon ng iba't ibang sangay ng militar at law enforcement. Si President Donald Trump, na nagsalita makalipas ang ilang oras mula sa Florida, ay sinabi na ang operasyon ay inaprubahan noong huling bahagi ng Biyernes ng gabi matapos hintayin ang angkop na kondisyon ng panahon. Ang misyon ay isinagawa sa ilalim ng codename na Operation Absolute Resolve. Ayon kay General Dan Kane,
chairman ng Joint Chiefs of Staff, mahigit 150 sasakyang panghimpapawid ang ginamit. Kabilang ang fighter jets, helicopters, at remotely piloted drones na nagmula sa iba't ibang base sa Western Hemisphere. Sa mga oras na madaling araw, dumating ang puwersa ng United States sa compound ni Maduro sa gitna ng Caracas bandang 2:00 ng umaga. Ayon sa mga ulat, halos madilim ang buong lungsod sa pagsisimula ng operasyon, isang estratehiya na sinabi ng Pangulo na bahagi ng masusing pagpaplano. Tahimik at mabilis na kumilos ang mga tauhan upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa lungsod. Matapos makapasok sa compound, isinailalim ng mga tauhan ng law enforcement sina Maduro at Flores sa kustudiya. Agad silang inilipat sakay ng helicopter patungo sa isang US naval vessel na nakapwesto sa karagatan. Mula roon, inaasahang dadalhin sila sa New York upang humarap sa mga kaso sa federal court. Sinabi ni US Attorney General Pam Bondi na ang dalawa ay haharap sa paglilitis sa Southern District of New York kaugnay ng matagal ng aligasyon ng illegal drug trafficking. Samantala, mariing tumugon ang pamahalaan ng Venezuela. Si Vice President Delcy Rodriguez, na ayon sa konstitusyon ay maaaring umako ng pamumuno kapag ang Pangulo ay hindi makapaglingkod, ay sinabi na ang ginawa ng United States ay isang hindi makatarungang pag-alis sa liderato ng bansa. Hiniling niya ang katiyakan na ligtas sina Maduro at Flores at iginiit na nananatiling lehitimong Pangulo si Maduro. Nanawagan din siya sa mga mamamayan na manatiling kalmado at nagkakaisa. Sa buong Caracas, nakaramdam ng matinding pag-aalala ang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog at makakita ng mababang lipad na sasakyang panghimpapawid bago sumikat ang araw. May mga video at ulat ng mga saksi na nagpapakita ng usok at ingay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nagdeklara ng emergency ang mga lokal na autoridad at may mga armored vehicle na nakita sa mga kalsada pagsapit ng umaga, palatandaan ng tumitinding tensyon na inihahalin tulad ng ilan sa isang sagupaan ng kapangyarihan. Pero mga kapupong iba-iba ang naging reaksyon ng international community. May ilang leader ng ibang bansa ang kumondena sa aksyon ng United States at nanawagan ng diplomasya, sinasabing dapat igalang ang soberanya ng bawat bansa. Mayroon din namang sumuporta sa layunin na papanagutin si Maduro sa mga aligasyon laban sa kanya. Sa loob ng United States, may mga kritiko ring nagtanong kung tama bang isinagawa ang operasyon ng walang malinaw na pahintulot ng Kongreso. Anyway, mga kapupong, sinabi ni President Donald Trump na tutulong ang United States sa isang mapayapang transition at makikipagtulungan sa muling pagbangon ng Venezuela, kabilang ang posibleng pakikipag-ugnayan ng mga American companies sa sektor ng langis. Gayunpaman, kanyang sinabi na ang pangmatagalang solusyon ay dapat magmula sa isang maayos at lehitimong pagbabago ng pamumuno na magbibigay daan sa katatagan at kaayusan ng bansa. Well, mga kapupong, ilang oras lamang ang nakalipas, nagising ang mga residente ng Caracas, ang kabiserang lungsod ng Venezuela, dahil sa sunod-sunod na malalakas na pagyanig at nakakabahalang tunog mula sa mga sasakyang panghimpapawid na dumaan sa himpapawid ng lungsod. Ayon sa mga saksi, nangyari ang mga insidente bandang 2:00 ng madaling araw kung saan ilang magkasunod na malalakas na ingay ang narinig sa iba't ibang bahagi ng kabisera. Kasabay nito, namataan ang makakapal na usok na umaangat malapit sa mahahalagang lugar, dahilan upang magdulot ng takot sa mga residente. Ilang lugar sa lungsod ang biglang nawalan ng kuryente. Dahil dito, maraming residente ang lumabas ng kanilang mga bahay upang alamin kung ano ang nagaganap. Sa social media, mabilis na kumalat ang mga video at larawan na nagpapakita ng maiitim na usok na nagliwanag sa kalangitan malapit sa mga military installation tulad ng La Carlota Airfield at Fortuna Complex. May ilan ding kuha na nagpapakita ng katulad na pangyayari sa mas silangang bahagi ng lungsod, kabilang ang mga lugar na malapit sa mga airport at mga karatig distrito. Ayon sa mga ulat mula sa ilang komunidad, may mga nakitang mababang lipad na sasakyang panghimpapawid ilang minuto bago at pagkatapos ng mga malalakas na tunog. Ang presensya ng mga ito ay lalong nagpalakas sa pangamba ng mga residente na hindi pa rin tiyak kung ano ang tunay na lawak ng nangyari. Sa mga oras na nagaganap ang mga insidenteng ito, kapansin-pansin ang mabilis na pagkalat ng impormasyon online, kasabay ng paglabas ng mga unang ulat mula sa international media. Ang mga pangyayari ay naganap sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Venezuela at ng United States. Ilang oras lamang matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang US President at sinabi na sina President Nicolas Maduro
at ang kanyang asawa na si Celia Flores ay nahuli at inalis mula sa bansa bilang bahagi ng isang planadong operasyon. Sinabi niya na naging matagumpay ang isinagawang aksyon, bagaman kakaunti lamang ang ibinahaging detalye tungkol sa paraan ng pagpapatupad nito. Sa mga oras na iyon, wala pang agarang kumpirmasyon mula sa opisyal na military channels. Bilang tugon, mariing kinondena ng pamahalaan ng Venezuela ang nangyari at tinawag itong isang seryosong panghihimasok mula sa labas ng bansa. Nanawagan ang mga opisyal sa kanilang mga taga-suporta na magkaisa at maging handa sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Sinabi rin ng mga autoridad na ang sitwasyon ay isang malinaw na paglabag sa international norms at iginiit na mananatiling matatag ang kanilang pamahalaan sa kabila ng panlabas na presyon. Kasunod nito, idineklara ng Pangulo ang state of emergency, isang aksyon na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga autoridad pagdating sa seguridad at pangangalaga ng critical infrastructure. Nagpahayag din ng pag-aalala ang mga leader ng karatig bansang Colombia na nanawagan para sa agarang internasyonal na pag-uusap upang talakayin ang mga naganap. Hinimok nila ang mga pagpupulong sa loob ng mga regional at global organizations upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. May ilang diplomatikong kinatawan mula sa iba pang bansa ang nagsalita rin na nagpahayag ng suporta sa karapatan ng Venezuela na magtakda ng sarili nitong direksyon at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katahimikan. Well, mga kapupong, naglabas ang US Federal Aviation Authority ng pansamantalang pagbabawal sa mga commercial flight na dumadaan sa himpapawid ng Venezuela dahil sa patuloy na aktibidad sa rehiyon. Pinayuhan ng mga piloto na iwasan muna ang lugar hanggang sa maging malinaw ang sitwasyon. Ang American Embassy sa bansa ay nagpaalala rin sa kanilang mga mamamayan na manatili sa kanilang kinaroroonan at umiwas sa hindi kinakailangang paglalakbay. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na ito, patuloy pa ring sinusuri ng mga autoridad at international agencies ang buong lawak ng mga pangyayari. Ang mga residente ng Caracas ay nananatiling alerto, umaasang magkakaroon ng malinaw na impormasyon at kapanatagan matapos ang biglaang at nakakagulat na mga insidente na naganap ilang oras lamang ang nakalipas. Sa huling bahagi ng Marso ng taong 2025, iniulat ng pambansang kumpanya ng enerhiya ng China ang isang mahalagang pagkakatuklas sa karagatan malapit sa lungsod ng Shenzhen. Ayon sa National Offshore Oil Corporation ng China, natukoy nila ang oil field na kilala bilang Huizhou sa silangang bahagi ng South China Sea. Tinatayang may mahigit 100 milyong tonelada ng oil at natural gas sa ilalim ng dagat. Inilarawan ito ng mga opisyal bilang isang malaking tagumpay sa larangan ng offshore exploration, lalo na dahil sa lalim at hirap ng kondisyon sa ilalim ng dagat. Ipinakita ng mga unang pagsubok sa drillings na tuloy-tuloy ang paglabas ng langis at gas na nagpapahiwatig ng potensyal para sa pangmatagalang produksyon sa hinaharap. Matatagpuan ang oil field humigit kumulang 170 kilometro mula sa Shenzhen sa loob ng lugar na sinasabing saklaw ng Exclusive Economic Zone ng China. Sinabi ng mga leader ng kumpanya na ang tagumpay na ito ay bunga ng sunod-sunod na pag-unlad sa teknolohiya ng drillings na nagbigay daan upang maabot ang mga layer sa ilalim ng dagat na dati ay itinuturing na napakahirap galugarin. Para sa Beijing, ang pagkakatuklas ay hindi lamang tungkol sa enerhiya, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kakayahan sa larangan ng agham at engineering sa karagatan. Sa mga oras na inanunsyo ang balitang ito, tumanggap din ito ng pansin mula sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Ang South China Sea ay matagal nang kilala bilang isang rehiyong mayaman sa likas na yaman at mahalaga sa kalakalan. Dahil dito, maraming bansa ang patuloy na nagmamasid sa mga bagong proyekto at pagunlad, lalo na yung may kaugnayan sa langis at gas na maaaring makaapekto sa balanse ng interes sa rehiyon. Sa Pilipinas, patuloy namang naghahanap ang pamahalaan ng mga paraan upang mapalakas ang lokal na supply ng enerhiya. Noong Enero ng taong 2025, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lutilla na may interes ang ilang kumpanya mula sa Estados Unidos na makilahok sa mga proyektong may kinalaman sa oil at gas sa malalim na bahagi ng karagatan ng bansa. Ayon kay Lutilla, ang interes ng mga kumpanyang ito ay nakabatay sa potensyal na pangnegosyo at hindi sa pagbabago ng politika. Hindi niya pinangalanan ang mga kumpanyang ito dahil nasa yugto pa lamang ng pag-uusap ang mga plano. Ipinaliwanag din ni Lutilla na mahalaga ang mga proyektong ito dahil ang Malampaya gas field na matagal nang nagsusupply ng malaking bahagi ng enerhiya ng bansa
ay inaasahang bababa ang produksyon sa mga susunod na taon. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong drillings at pakikipagtulungan sa mga dayuhang mamumuhunan, maaaring madagdagan ang supply ng gas sa bansa nating. Pero mga kapupong, hindi naging madali ang pag-usad ng mga proyektong ito. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa hangganan ng karagatan at presensya ng malalaking sasakyang dagat ng China sa ilang lugar ay nagdulot ng pagkaantala sa ilang aktibidad sa eksplorasyon. Ang ganitong sitwasyon ay nagbigay diin sa masalimuot na ugnayan ng enerhiya, diplomasya at seguridad sa rehiyon na may layuning maiwasan ang anumang sagupaan at mapanatili ang katatagan. Anyway, mga kapopong, sa kabila ng mga hamon, nananatiling bukas ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang kasosyo. Ayon sa mga opisyal, ang interes ng mga kumpanya mula sa Estados Unidos ay maaaring magdala ng kapital, teknolohiya at kaalaman na makatutulong sa paglinang ng mga reserba sa ilalim ng dagat ng bansa. Para sa gobyerno ng Pilipinas, ang ganitong aksyon ay bahagi ng mas malawak na layunin na tiyakin ang pangmatagalang seguridad sa enerhiya at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya sa gitna ng nagbabagong kalagayan sa bansa natin.